I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. And who truly care for him. Ang aking pong suspecha, Ginoong Pangulo, hindi po welfare check eh. Parang reality check ang ginawa nila. Sa mga tweet, talaga pong hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginoong Pangulo? Mr. President, our dear colleague, Senator Ronald Bato de la Rosa, would like to avail of the privilege hour. May we recognize the good gentleman, Mr. President. Senator Ronald de la Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, today I rise on a matter of personal and collective privilege. Last March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was allegedly kidnapped by International Criminal Police Organization, Interpol, with indispensable cooperation from our authorities. He was then handed over to the International Criminal Court. Counting from today, it has been more than 6 months since that fateful day. Halos 7 buwan na po mula noong araw na sa pilitang kinuha sa atin o kusang sinuko ng kasalukuyang administrasyon ang presidenteng mahal ng napakaraming Pilipino. Just this morning, I read a social media post on the official page of our Vice President Sara Duterte about alleged sham welfare checks conducted on former President Rodrigo Duterte. Let me quote her statement. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed former President Rodrigo Roa Duterte. Welfare, Mr. President, checked by the very same ones who caused the former Philippine President, quiet, possibly the most well-loved Philippine President, to suffer in foreign jurisdiction. Anong klaseng welfare kaya ang kanilang sinisiguro? At kaninong welfare? Bold of them to assume that they are in any position to look into his well-being, when in the very first place, securing his well-being should have meant utmost respect for his person, as well as refusal to surrender him to a foreign court. Not because he was the 16th President of the Republic, but perhaps more importantly, because he is a Filipino. How could those who, months ago, could hardly follow proper legal procedure be now expected to conduct a lawful welfare check? At sa tingin niyo ba, Mr. President, komportable si former President Duterte na kasama ang mga opisyal na ito? Sila na bahagi ng administrasyon na dumakip sa kanya. Hindi ba in layman's terms, kung na-high blood ka sa isang tao, mas gusto mo na lang siyang iwasan? At kung makita mo siyang muli,
at magtatanong pa siya sa iyo ng kung ano-ano mga tanong tungkol sa iyong welfare, ay tiyak na maha-high blood ka lang ulit. Isn't it safe to assume that their presence merely reminded President Duterte of the grievous injustice he was made to face on that fateful day in March this year? Gugustuhin ba ng isang tao na tumanggap ng dalaw mula sa mga nilalang na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng kanyang dugo? Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Kaninong welfare ba ang gusto nila niyong mapabuti? Baka ang mainam ay bulahin niyo na lang ang inyong mga sarili. Huwag niyo nang sayangin ang buwis ng taong bayan sa inyong kasinungalingan. Huwag niyo nang idamay ang dating Pangulo sa pagpapalapad niyo ng papel. Sabi nga ng mga inspirational post sa social media, you cannot heal the same environment that hurt you. You cannot heal the company of those who merely stood and watched while you were harmed. Ang tingin ba ng administrasyon na ito ay hindi kayang alagaan ng kanyang pamilya si former President Duterte? More to the point, what was the interview for? Paano kaya nila pakikinabangan at gagamitin ang findings nila tungkol sa welfare niya? Para saan? Sa pilitan nyo na ngang ipinadampot sa mga dayuhan, pupuntahan nyo pa sa kulungan nang wala man lang abiso sa pamilya. Isn't that adding insult to injury? Can't you, just for a while, cut the old man some slack? Mamahinga naman kayo mula sa pagdaragdag ng sama ng loob kay Tatay Digong. With all due respect to our Philippine Embassy in The Hague, I, along with so many of our fellow Filipinos, asked for answers. Mr. President, ever since this year began, I can no longer count the number of issues that have plagued our country and demanded always our utmost attention. Often our deepest outrage, I believe I need not enumerate them anymore. And just last week, Mr. President, we began our 100-day countdown to Christmas. Therefore, I would not take it against the ordinary Filipino if they happen to forget what happened on March 11, 2025. But I haven't forgotten. If PRRD to some, Tatay Digong to so many of us, and Mayor Rudy for me, is a man whose destiny clearly, unequivocally preceded him. Para sa isang mayor na nagdadrive ng taxi upang ikutin ang kanyang syudad at siguraduhing maayos at payapa ito, lalo na sa gabi. A man who faced the city's problems head-on rather than shy away from them or let his officials take the blows. With a man like that, the presidency was therefore practically a done deal. No one else, I repeat, no one else in our lifetime had or will ever have the presidency cut out for him. None except Rodrigo Duterte. Dapat lang talaga na naging presidente siya. Imagine the preposterousness he must endure. This man is now imprisoned in a foreign country, having been surrendered to a foreign court by his own government. Those who hold him in custody, who cannot even correctly pronounce his name, are the same ones
who now exercise jurisdiction and authority over him, now being welfare checked by the officials of this administration who help ensure his imprisonment under those of a foreign tongue. Again, I say preposterous, Mr. President. Sabi ng mga eksperto, ang average life expectancy ng isang Filipino male sa taong 2024 ay 71. 71.79 years old. Mr. President, sa kasalukuyan, si President Duterte raw ay may deteriorating cognitive condition na, ayon sa kanyang legal team. Hindi na raw po fit to stand trial at butot balat na lang daw at hirap ng tumayo. Kung pagkakaisipin, kung nasa 72 years old ang life expectancy ng isang lalaki dito sa atin, ibig sabihin, si President Duterte ay nabigyan na ng Panginoon ng bonus. Almost 10 years. He is now 82 years old. Siyempre, pinagpapasalamat natin yan. And yet, if we accept the fact that he may not have long, I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. And who truly care for him. Since none of us here can even hope to match his patriotism, let us at least strive to be half as nation-loving as he was, as he still most certainly is. Kung gusto po natin magpakita ng malasakit sa ating dating Pangulong Duterte. Kung talagang gusto po natin masiguro na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, ang nakikita ko pong isa sa mga solusyon ay masuportahan ng bulwagang ito ang kanyang interim release. Or more conservatively, let us at least take up proposed Senate Resolution number 18 or resolution expressing the sense of the Senate strongly urging the Philippine government to advocate before the International Criminal Court for the interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in a form of house arrest arrangement in a residence in The Hague, the Netherlands. Hindi naman siguro kalabisan ang hiling na yan. Sa tingin ko ay hindi naman sobra. Lalo na't magpapasko na. I therefore urge this august body for proposed Senate Resolution number 18 to finally be included in our agenda. I am asking this not just as a senator, but as a Filipino. A Filipino who believes that one of the best, most patriotic among us who ever lived does not deserve to spend his remaining years in a foreign prison that does not even speak his language, much less feel like home. In the end, perhaps, this is the least that we can do in the name of all that he has done for this nation. Maraming salamat, Mr. President. Majority Leader.
interpellation ba sa'yo? Si magmamanifest nito si Senator Bong. I can recognize you after. Yes, there are our colleagues, some of our colleagues want to interpolate our distinguished colleague, Senator Bato de la Rosa, but there are several other colleagues who also want to stand up to give a similar manifestation, Mr. President. May we recognize Senator Bongo, Mr. President. Senator Bongo is recognized. Mr. President, lubos po akong nababahala sa naiulat na deteriorating health condition ni Tatay Digong. Ayon po sa ulat ng kanyang abogado, minsan po ay hindi na natatandaan ni Tatay Digong mga nangyayari sa kanyang paligid, lugar, petsa o maging kanyang pamilya. Totoo po yun, kahit na bago pa yung kanyang pagkahuli o surrender sa kanya ng gobyerno, ay meron na talagang mga bagay-bagay na hindi na po niya maalala. Mas naalala niya po yung mga old memories dahil na po yan sa kanyang edad. At naalala ko rin po nung bago siya dinala sa The Hague, nagpadala kami ng mga medisina sa kanya, hindi na po tinanggap doon at 2 beses po kami nagpadala sa kanya, sa kanyang mga kaibigan, ay hindi na rin po tinanggap. Ibig sabihin, sila na po ang gumagamot kay Tatay Digong at hindi na ho natin alam kung paano siya ginagamot doon. At ang kanyang mismo doktor dito ay hindi pa po nakakapunta doon. Yung doktor niya for 20 years dito sa Pilipinas ay hindi pa po nabibigyan ng pagkakataon na masuri siya o makita man lang. Ibig sabihin nito, ang talagang tumitingin sa kanya at nag-aasikaso ay hindi natin alam kung sino po. Mr. President, ako po'y lubos rin pong nababahala sa isinagawang welfare check ng mga personnel ng embahada sa the Netherlands kay dating Pangulong Duterte. This action, whether lacking transparency and coordination with the immediate family members or for whatever reason, may undermine the integrity of our diplomatic services. As former president, nung naging presidente po siya, he consistently championed the welfare and safety of our overseas Filipinos, such as the immediate repatriation of Filipinos in distress. Talagang tinututukan niya po ito. Pag meron siya nababalitaan, siya mismo nangunguna. At ito pong mga provision of legal aid sa mga OFWs, reintegration support, at pag may inaapi po mga OFWs, siya talaga mismo nangunguna at nagdidesisyon na i-ban po yung pagpapadala doon dahil ayaw niya pong nasasaktan ang ating mga kababayang Pilipino. Ang hirap pong mapalayo sa pamilya, hindi po nababayaran ang lungkot ng ating mga OFWs. Pero talagang pinaglalaban po ito ni Tatay Digong. Tatay Digong deserves the same respect and protection he once ensured for others. Kaya naman po, Mr. President, I appeal to our colleagues. Matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya sa kanyang edad. Mahina na siya at may mga sakit na rin po. Harmless na po si Tatay Digong sa kanyang sitwasyon ngayon. Mas magiging harmful po kung merong mangyayari sa kanya doon sa The Hague, Netherlands. Ako po'y sobrang nalulungkot at naawa sa sitwasyon ng taong dating naging ama po ng ating bansa na minsan ay nanilbihan sa lahat ng mga Pilipino ng buong puso at may katapatan. Ito bang ating isusukli sa taong nagmahal sa atin ng buong puso? Sa totoo lamang po, ayaw na niyang tumakbo noong 2016. Talagang pinilit po ng karamihan po ng ating mga kababayan. At gusto na lang po niyang tumanda at mamuhay po sa Davao City. Sana naman po sa kanyang ginawa sa nakaraang 6 na taon ay suklian po natin ng pagmamahal. Ginawa niya po ang lahat para mas nakakalakad po ang ating mga anak sa gabi na hindi nasasaktan, hindi nababastos. At dapat po ay Pilipino po ang humusga sa kanya.
hindi po ang banyaga. Kaya patuloy po ang aking dasal para sa kanyang maayos na kalusugan at kaligtasan, lalo na po sa kasalukuyang kalagayan niya na dala po ng kanyang edad. Remember, he is 80 years old na po. Marami na po siyang karamdaman. Sa maalala ko, ako mismo nagpapadala ng kanyang gamot. At nung pagkatapos ng kanyang termino, patuloy po akong mismo sinasamahan ko siya. Kahit hindi po siya nakikialam sa politika. Kahit kailan po hindi siya nakikialam sa politika. Pero nung pagkatapos ng kanyang termino, mismo buwan-buwan po sa kanyang check-up, sinasamahan ko siya. At ako mismo nagpapadala pa rin po ng medisina niya. 27 po yun, iba't ibang klaseng medisina ang kanyang iniinom. Ano kaya ang pinapainom sa kanya ron? Yun po ang isa sa aking kinababahala sa ngayon. For 24 years since 1998 up to 2022, halos 350 days po out of 365 days sa isang taon, magkasama po kami. At higit pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Kaya nakikiusap po ako sa mga kababayan nating Pilipino, pagdasal po natin ang kanyang kaligtasan, pagdasal po natin ang kanyang kalusugan, at ipagdasal po natin ang kanyang kalayaan. At alam ko po mismo, mahal na mahal po ni Tatay Digong ang kanyang bayan at mga kapatid nating Pilipino. Nakikiusap po ako, having said that, Mr. President, we appeal to our colleagues na sana po'y mapag-usapan man lang ang resolusyon dito sa plenaryo na na-file po ng iba't ibang mga kasamahan natin, including Senator Robin and Senator Bato. Meron po kaming resolution na na-file po. Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Yes, thank you. Next to also give his manifestation is Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong pinunong mayorya. Bago ko po umpisahan ang aking manifestasyon, meron lang po akong isang maikling video. Ginoong Pangulo, February 25, 1986 po, nang kinidnap si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa Pilipinas patungong Hawaii. Kasabay po ito ng People Power. September 7 po, 1993, nailipad ang katawan ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Hawaii papuntang Pilipinas. November 18 po, 2016, sa isang pribadong seremonya, inilabas ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. mula sa Ilocos Norte, dinala sa libingan ng mga bayani sa Taguig, Metro Manila, at doon po siya inilibing. Kapag binilang po ang mga taon, magmula po noong 1986, papuntang 1993, kung saan po siya ibinalik sa Ilocos Norte, 7 taon po yun, 7 buwan. At noong naman siya po ay nailibing, 2 taon, 23 taon. Ang suma total po, ang ating pong kababayan, ang Pilipinas po ay naghinagpis ng mahigit na 30 taon. Sa ating pong kasaysayan, nakita na po natin ang mapait na halimbawa ng pagkakawalay ng isang dating Pangulo sa sariling pamilya at bayan. Si Ferdinand Marcos Sr. ay dinala sa Hawaii noong 1986, kung saan siya po ay pumanaw noong ika-28 ng Setyembre 1989. Makalipas ang 4 na taon, ay doon pa lamang naibalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas at mahigit 2 dekada po ang lumipas bago siya tuluyang nailibing
sa kanyang huling hantungan. Isang sugat po ito na iniwan sa ating kaisipan at kasaysayan. Ngayon po, mga mahal kong kasama, nasa atin po ang pagkakataon. Ang ika-20 Kongreso ay may kapangyarihan at pananagutan na putulin ang ganitong siklo. Hindi natin dapat hayaan na muling maulit ang kasaysayan kung saan ang isang naging Pangulo ng Pilipinas ay mawawalay sa kanyang bayan sa huling yugto ng kanyang buhay. Ginoong Pangulo, ang pagbabalik po kay dating Pangulong Duterte ay hindi maituturing na isang simpleng usapin. Siya ay nagsilbi bilang ika-16 na Pangulo ng Republika na halal ng mahigit ng 16 na milyong Pilipino at nagdala ng mga patakarang nagmarka hindi lamang sa ating politika kundi sa mismong pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Maaari po, magkakaiba tayo ng pananaw tungkol sa kanyang mga pulisiya, lalo na po sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga at sa kanyang estilo ng pamamahala. He ruled with an iron fist, ika nga. Ngunit, hindi matatawaran ng katotohanan siya ay naging halal na Pangulo, pinili ng taong bayan, at nanungkulan ayon sa ating konstitusyon. Kung meron mang pananagutan, dapat itong harapin dito mismo sa ating sariling bayan, sa ilalim ng ating batas, at hindi sa hukuman ng mga banyaga. Ito ay usapin ng katarungan at kasarinlan. Hindi ba po dapat nararapat lamang na sa sarili niyang bayan siya humarap sa anumang akusasyon, usapin o paglilitis? Sapagkat kung sa ibang bansa siya, mapipilitang manatili, hindi ba't para nating ipinahihiwatig na kulang ang ating sistemang panghukuman, na hindi na ito kayang papanagutin o ipagtanggol maging ang isa sa pinakamataas na pinuno ng Republika? Higit po sa lahat, ito po ay usapin ng pambansang dangal ng pagkakaisa. Sa pagbabalik ng dating Pangulong Duterte, ipinamamalas po natin na ang Pilipinas ay hindi nagtatakwil sa sarili nitong anak, lalo ng isang naging pinuno ng bayan. Pinipili natin ang katarungan kaysa sa kapritsyo ng iilan. Ang pagkakaisa ay dapat po nating yakapin, hindi ang hidwaan. Huwag nating kalimutan ang matinding sigalot na pinagdaanan ng isang pamilya upang maiuwi ang kanilang ama. Ang mga kapaitan ng nakaraan ay sapat na pong aral. Tungkulin nating piliin ang pagkakasundo at paggalang sa halip na muling balikan ang isang masaklap na karanasan. Kaya't nananawagan po ako sa ating kagalang-galang na kasamahan, bigyan natin ng agarang aksyon ang resolusyong ito. Senate Resolution number 18. Ipakita po natin na ang Kongresong handang magpatunay na tayo ay magbubukas ng bagong landas tungo sa mas nagkakaisang kinabukasan. Hayaan natin ang kasaysayan ang magsabi na sa ilalim ng ika-20 Kongreso, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naibalik, muling nakaharap sa kanyang bayan, at dito rin nagwakas ang kanyang paglalakbay. Mga mahal kong kasama, ito po ang pagkakataon na wag nating palagpasin. Na tayo po dito sa bulwagang ito ang naging susi upang magkaroon ng pagkakaisa sa bayan natin. Tayo po ang magsilbi. Sa atin nag-umpisa ang tunay na reconciliation. Dito po sa lugar na ito. Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, with the permission of Senator Bato de la Rosa, I believe Senator Marcoleta would like to ask a few questions. Senator Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mga ilang katanungan lamang po kung papayagan po ng ating butihing kasama, Senator Bato. Yes po, Mr. President. Ginoong Pangulo,
Sino-sino po ba ang mga kasama nung sinasabi po ninyong mga taong kinumpos ng welfare team na pinuntahan po yung dating Pangulo sa The Hague? Sa ngayon, Mr. President, wala pa tayong hawak na pangalan individually, pero ang informasyon ay sila daw ay mga opisyalis from the Philippine Embassy ng The Hague, Netherlands. Ginoong Pangulo, Your Honor, kung ang puso po ninyo ay sinugatan ng isang tao, o kaya ay nakagawa po sa inyo ng isang bagay na masasabi nating nagbigay sa inyo ng matinding kadalamhatian o kapaitan sa buhay, ang nais po ba ninyong kukumusta sa inyo, sa inyong kalagayan, sa pagkakasadlak ninyo sa kalagayan na yan, ay yung taong mismong gumawa nito sa inyong buhay? Hindi po, Ginoong Pangulo, dahil alam natin na sila ang source ng iyong kahirapan. They are the reasons why you are there in The Hague. And mukhang hindi ko matanggap na ako ay bibisitahin ng mga tao na yon, na sila ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Ikakasusuklam ko po. Ibig sabihin po, Ginoong Pangulo, pangkaraniwan na lang na kapag ko ay napunta sa ganong kalagayan, ang inaasahan mong bibisita sa iyo ay siguro ay yung mga kaibigan mo o kapalagayan mo ng loob. Tama po ba? Tama po, Ginoong Pangulo. So maaaring kapag pinuntahan ka ng taong alam mong siyang gumawa sa kinasadlakan mo sa buhay at siya pa ang bibisita sa iyo, hindi ka ba magsususpetsa sa pakay niya sa pagpunta sa iyo? Magsususpetsa talaga ako, Ginoong Pangulo. Kung ano ba talaga ang motibo at ano ang pakay ng mga tao na ito, bakit ako binibisita? Sapagkat hindi nga pangkaraniwan na sila ang bibisita sa iyo. Tama po? Tama po, Ginoong Pangulo. Alam po ninyo, Ginoong Pangulo, ang representasyong ito ay nagpunta rin sa The Hague noong Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Ang layunin ko po ay dalawang bagay lang. Una po, para magpasalamat sa kanya sapagkat isang bukas na aklat naman na talagang inendorso po niya ang aking kandidatura kung bakit ako po ay kasama ninyo ngayon sa kapulungan ito. Pangalawa po ay upang malaman ko na rin kung ano ang kanyang kalagayan sapagkat sa huling pagkikita po namin sa Hong Kong ay Marso 9 pa po yun. At tama po yung sinasabi ni kasamang Senador Robin o kasamang Senator Bong. Nakita ko po doon habang kami po ay kumakain, sari-saring kulay po ng gamot ang ibinibigay po ng nurse. Napakarami po, hindi ko po kayang bilangin. Kaya ang una ko pong sigurong malaman kung ano na po yung kalagayan ng kanyang kalusugan, yung po kayang dami ng gamot na nakita ko na iba-ibang kulay, ay doon pa rin kaya at naiinom pa kaya. So Ako po ay nagpatulong talaga sa ating embahada sa Netherlands. Kasi madalian po yung aking pagpunta ron, Ginoong Pangulo. 2 araw lamang po yun. Mahaba po ang lakbayin, ngunit yun po lamang ang 2 araw na kailangan ko pong makarating. Kaya siniguro ko po sana na sa kadahilanang yon ay makita ko lang kahit ilang oras lang. Sa kasamang palad, Ginoong Pangulo, ay hindi man lamang po ako tinawagan ng embahada. Nagpatulong po ako sa ating embahada. Kaibigan ko po yung ambassador natin sa Korea, South Korea. Ang sabi ko po, Ginoong Pangulo, pwede bang tulungan mo ako na kahit ilang minuto lang, makausap ko lang, maligaya na ako ron. Maipaabot ko lang ang aking pagpapasalamat. Alam po ba ninyo, Ginoong Pangulo, na ako po ay hindi nagkapalad?
Hindi po ba kayo magtataka ngayon, Ginoong Pangulo, Senator Bato, kung bakit yung ICC pinayagan na makarating o mabisita ang ating Pangulo sa hindi maipaliwanag na layunin na merong welfare check. Kasi po nung ako, Ginoong Pangulo, masasabi ko na rin na mahigpit daw po, yun ang tanging ibinilin lang sa akin ng embahada, bagamat hindi ko po nakausap ng personal. Ang tinatanggap lamang daw po ay miyembro ng pamilya at miyembro ng legal team. Pero nagbakasakali rin po ako, Ginoong Pangulo, sapagkat nasa lugar naman po siguro ang pakiusap ko at bilang paggalang na lang sana nila, hindi na po sa akin siguro bilang ako, kung hindi yung institusyon na aking kinakatawan sapagkat ako po ay nanalo na nga pong senador nung panahon na yon. Yun po ay hindi man lang nila isinaalang-alang. Sa palagay po ba ninyo, Ginoong Pangulo, ay dapat po bang biguin ako ng embahada samantalang ganun din naman ang pakay ko? Gusto ko ring makita rin ang kalagayan ng ating Pangulo, dating Pangulo. Sa kasalukuyan mong status, Ginoong Pangulo, bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas, kung ako ang isa sa mga opisyalis doon sa embahada ng Pilipinas sa Dahig, ay gagawa ako ng lahat ng paraan para ikaw ay mabigyan ng pagkakataon na makabisita sa ating mahal na dating Pangulong Duterte. Salamat po sa inyong sagot. Ginoong Pangulo, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na sa mga nakakarang araw, mukhang kaya po na-postpone yung hearing sa The Hague ng dating Pangulo sa kadahilan ng may aligasyon po na parang ang ating dating Pangulo po ay nagsasuffer sa tinatawag nilang cognitive impairment o cognitive decline. Ibig po sabihin parang hindi niya na maalala yung mga ibang bagay na nangyayari, nagkakaroon na po ng disconnect. Kaya po daw na-reset o naipagpaliban ang kanyang trial. Sa palagay po ba niyo, Ginoong Pangulo, ang pagpunta ng team na yon para mag-welfare check ay para tingnan kung talagang totoo yung ginamit na legal excuse ng abogado ng dating Pangulo? I can only speculate, Mr. President, but I don't really have the facts obtaining on the ground. Sa tingin ko lang talaga ay baka yan ang purpose bakit sila pumunta doon para i-confirm siguro kung talagang totoo ba na merong cognitive impairment ang ating dating Pangulo. Pero to tell you frankly, Mr. President, nung hindi pa siya hinuli at ibinyahe doon sa Dahig, naobserbahan ko na po. Kasi I was with the man way back 1986 when I graduated from PMA. When I was assigned in Davao, nakilala ko na po siya. At from then on, tuloy-tuloy na ang aming samahan. Nakita ko po itong the later part, ng mga araw o mga buwan bago siya ibinyahe sa Dahig, na meron na nga siyang problema sa nadulot sa kanyang edad, sa kanyang katandaan. Napapansin ko, if you can remember, nung siya ay ating nagiging resource person dito sa ating hearing, ang kanyang mga sagot minsan ay paulit-ulit na, pabalik-balik, at minsan yung mga lugar, mga dates, at mga insidente na nangyayari ay tila nakikalimutan na niya at mali-mali na yung binibigay niya ng mga sagot. Kaya nagdududa ako, nagsimula na noon pa yung kanyang kondisyon na ganon, cognitive impairment, Ginoong Pangulo. Salamat po sa inyong tanong. Ginoong Pangulo, tama rin po ba na pagsuspetsahan ng representasyong ito na hindi naman talaga yung welfare ng dating Pangulo ang kanilang chinecheck?
Ang aking pong suspecha, Ginoong Pangulo, hindi po welfare check eh. Parang reality check ang ginawa nila. Sa mga tweet, talaga pong hindi tapat ang pagpunta kung pag-uusapan ay para masiguro lang ang kalagayang pangkalusugan ng ating dating Pangulo. Kung hindi matiyak nila na baka naman nagsisinungaling yung abogado niya at ginagawa lang dahilan yung sinasabing cognitive impairment. Tama po ba na pwede akong magsuspecha ng ganun, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo. Kaya nga, nasabi ko kanina sa aking privilege speech na we require explanation from the Hague, Philippine Embassy at The Hague. An explanation kung ano ba talaga ang kanilang sadya pagpunta nila doon kay Pangulong Duterte. Tama rin po ba na magsuspecha ang representasyong ito, Ginoong Pangulo, na merong double standard ang International Criminal Court sapagkat kung talaga pong mahigpit ang kanilang panuntunan na miyembro lang ng pamilya o kaya miyembro ng legal team ang pwedeng dumalaw sa kanya, bakit po yung welfare team na yun, kung totoo mang welfare ang kanilang hinahanap, ay pinayagan ng ICC? Sa makatwid po, ako po'y nagsususpecha na talagang hindi na parehas ang pagtingin ng International Criminal Court. Tama po ba ako yung magsususpecha ng gano'n, Ginoong Pangulo? Tama po, Ginoong Pangulo, dahil ano ba ang diferensya between a senator of the Republic of the Philippines at saka yung mga opisyalis ng Embahada ng Pilipinas doon sa The Hague? Bakit sila pinagbigyan tapos ikaw hindi? I'm quite questioning the standards of the ICC as far as visitation rights is concerned, Mr. President. At tama rin po sigurong isipin natin, Ginoong Pangulo, na ang pinakatapat na testimonya ng isang tao na naglalagak ng katapatan sa puso niya na gusto niyang makita talaga ang kalagayan ng Pangulo, ay lalong maisip niya na para siguro mailagak mo sa talagang tamang welfare o pagkalusugan ng dating Pangulo, pinakamabuti na yung ikaw na rin siguro magsakit, magsikap na makiusap para ang dating Pangulo siguro habang pending ang kanyang trial ay payagan siguro makauwi sa kanyang bansa. Yun ang pinakatapat na manifestasyon ng sino man kung ang talagang kalagayan ng Pangulo ang kanilang inaalaga. Yes, Mr. President, that is the ultimate manifestation of your concern about the welfare of the former president. If you really want him to be in good condition, if you want him to be, if you are after for his welfare, then I think the best thing to do is to bring him home, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Hello. Maybe.